Sinasadya ng boyfriend ko na bagalan kumain. Konting background lang. We've been together for more than 3 years na. We met when I was 7, and he was 10, but he just got the courage na kausapin ako a few months after I turned 18. Last night, lumabas kami ng family ko to have dinner. And as usual, pina-take out ko food ko. Kasi I still have more than half. Pero silang 4. Tapos nang kumain. In-update ko boyfriend ko. Sabi ko, wait, patake out ko lang food. Sabi ng BF ko, hindi mo ulit naubos? Nagulat ako syempre. Kasi bakit niya alam tumingin-tingin pa ako? Kasi baka nasa mall din siya pero inamin niya sa akin na sinasadya niyang bagalan ng pace ng pagkain niya para may kasabay akong magsimula at matapos kumain palagi. Nag-flashback naman sa akin mga time na dinadaldal niya ako or pinipicture-run niya ako pag nagkukwento ako habang kumakain. Tapos susubo lang siya, pag susubo na rin ako. Minsan, pag maraming ginagawa sa school at nakakalimutan kong kumain, dadalahan niya ako ng food at each a challenge na paunahan kami kumain just so I eat properly nang walang iniisip kundi ang unahan siya. Ha ha ha. I never realized all that before. Sobrang abusive ng family ko emotionally and physically. And since I've been with him, naging magaan lahat. Totoo pala yung sinasabi sa Bible, no? My boyfriend is so patient. He is kind. He doesn't envy or boast. He is not arrogant or rude. He does not insist on its own way. He is not irritable or resentful. Ang sarap-sarap magmahal kapag mas mahal ka. Akipagsuntukan yung boyfriend ko dahil sa dare kiss. So may outing pala sa isang resort sa Cavite ang boyfriend ko at hindi niya ako masyadong na chat. Sa company daw nila yon at akala ko ay simpleng outing lang kaya hinayaan ko na. Pero ako, kanina pa ako may masamang kutob. Kasi bukod sa patipid-tipid na chat, ay puro I love you lang ang sinasabi niya na para bang may gusto pa siyang iparating. Pero di niya magawang sabihin kasi tikom ang bibig niya. Kakachat niya lang ng 4:00 ng hapon, sabi, napaaway daw siya. Tinanong ko siya kung bakit. Tapos, tumawag siya sa akin dahil daw pala sa dare kiss. Nabirong halik lang naman daw pero di naman niya nahalikan. Nakainom na daw kasi siya at kaya siya nakipag-away ay dahil may nagalit sa kanya. Kitang-kita ko pa yung maganyang muka dahil nakipagsapakan siya. Oo, para sa ibang babae, di ba? Ngayon tawag siya ng tawag sa akin, di ko sinasagot kasi tinanong ko siya kung gusto niya ba. Sabi niya, hindi daw. Nakainom lang siya. Pero nagawa niya na eh. Magagalit na ako. Girlfriend ako at yun? Sino siya? Katrabaho na dare makipag-kiss? Mababaw ba ko niyan? Sana nag-enjoy ka sa outing nyo kaya ka walang masyadong imik sa akin kanina ay dahil may ginagawa ka. Sana hindi mo yan nahalikan, Ali. Mukhang nagsasabi ka naman ng totoo eh. Na di mo siya nahalikan pero tinangka mo lang dahil nakainom ka na. Nilinis ng husband ko diaper ko na may jebs. In this day and age na usong-uso ang bare minimum at walang kwentang lalaki, gusto ko lang i-share kung gaano ako ka-blessed sa asawa ko. A few months ago, I gave birth to our baby via C-section. Dahil sa stress, meds, and trauma ng katawan ko after the surgery, it was normal na madumi ako, naka-catheter, diapered, and leaking all sorts of stuff, and I mean chemicals plus poop. And to be honest, sobrang baho. Like next level, nakakaluha kind of amoy. I even remember complaining about the smell sa hospital room. Akala ko CR or di napalitan bedsheet. I kept sniffing around trying to figure out saan nanggagaling. Only to realize kinaumagahan, it was me. I was so numb from the waist down, wala akong idea na nagjebs na pala ako. And what touched me the most? My husband didn't flinch. That same morning, habang helpless pa ako, he cleaned me up, no questions asked. Sobrang tapang ng amoy. But he was so gentle and careful. He changed my diaper, cleaned me up, catheter and all while I couldn't even sit or move on my own yet. He did it all with love and grace. Even when my mom was offering to help and do it, he refused and said, "Siya na." He really took care of me. Tapos nung pwede na ako kumain ng normal, binilhan niya ako ng lahat ng gusto ko.
As in all kinds of food, including Jollibee. Grabe lang. In moments like that, you really see what kind of man you married. And I thank the Lord every day that I married this one. I hope you all find someone who would clean up your jebs no matter how it stings. Ang kaya lang magsabi ng life is not a race ay mga taong ahead sa buhay all along. Last week, may nabasa ako na post sa Facebook. Tips daw para sa lower middle class to stop comparing yung sarili mo sa iba and make do with what you have. Siyempre, yung comments puro, comparison is the thief of joy, gawing inspirasyon ng goals, etc. Pero para sa akin, yung mga taong kaya magsabi nito ay mga taong never naman kasi na-feel na karera ang buhay. Mga taong nasa gitna ng karera all along and never really felt behind that much. Mga tipong di sobrang angat, pero di din naman nahuhuli. Mga taong kayang-kaya sabihin na at your own pace or at your own time. As a middle class trying to catch up sa inflation at gastusin sa buhay, tangina, ipapaalala sa'yo ng buhay, paulit-ulit na huling-huli ka. Kontento ka na sa trabaho mo? Boom, sira ang ngipin mo at kailangan mo ipabunot for 10,000 piso. Kala mo chill lang kayo ng girlfriend mo? All along, inip na pala siya. Pero wala ka pa sa financial stability para magpakasal. Marunong ka na mag-drive? Eto putangina 10,000 maintenance ng kotse. Alam ko some people have it worse, so I sympathize with them kung gaano sila kahuli sa karera. Pero bilang huli din sa karera, tang ina, laging one incident away ako sa pagiging pulubi. Kahit di mo i-compare buhay mo sa iba, ipapaalala pa ulit-ulit ng mundo sa'yo na malas ka. Lahat ng ibang bagay cautionary tale sa'yo. Grabe pala talaga ang online sugal, no? Nag-online sugal ako for 3 araw. Akala ko matalino ako pero muntik na ko malulong. I've always stayed away from online gambling. I live alone, I'm chronically online, no routine, no structure, and I've read enough horror stories to know it's dangerous. 3 araw na ang nakakaraan, kaibigan ko nagkwento na sumusugal siya online. Piso-piso lang daw sa scatter. Hilig ko manood ng bakarat, parang Lucky 9 kasi na nilalaro ko growing up. So ayun, tinry ko. Day 1. Cash. In ako 200 pesos. Galing savings ko pa. Umabot ng 500 piso panalo pero syempre, hindi ako tumigil. Ending. Natalo lahat. Doon ko naramdaman yung dopamine hit. Sobrang saya pag panalo. Sobrang init ng katawan pag talo. Literal na umiinit ulo ko. Day 2, cash in 100 pesos. Pa-up and down ulit. Buti na lang nakuha ko self-control and na-withdraw ko 270 piso profit. Feeling ko ang talino ko. Parang na-master ko na at kaya kong bawiin yung talo. Day 3, cash in, 100 pesos, won 300, then lost it. Told myself, bawiin ko lang yung 100. Cash in ulit, lost again. Repeat 15 times. I spiraled. I was alone in my room. I was sweating, head hurting, heart racing. Eventually lost 1,500 pesos. I kept chasing until I won 1,000 pesos back. Final loss, 570 pesos. Small, maybe, but it could have easily been worse. Hindi biro to. Kapag mag-isa ka, bored, walang hobby, tapos may pera sa Maya or GCash, matik sobrang dali malulong. Lalo na pag nanalo ka kahit konti, ang sarap sa utak. Pero pag talo, ang kati sa kamay. Parang gusto mo lang ulit-ulitin hanggang manalo at mabawi lahat. Ang galing ng pagkaka-engineer ng sistema. Ang daming nahuhulog dito. Akala ko matalino ako. Akala ko hindi ako tatamaan. Pero kahit maliit lang natalo ko, ramdam ko kung gaano kabilis kang masira kapag hindi ka huminto. Feeling ko nag-unalive ang papa ko due to finances and not because of depression. Trigger warning. It's been months since nawala si papa ko and until now, di ko pa rin na-process ang grief. He survived stroke and heart failure, pero ultimately, he lost his battle to depression. Pero something in me says, na di yon dahil sa depression lang. Kasi si papa ko, very resilient, very hopeful, and grabe ang panindigan kay Lord.
Sa lahat ng pinagdaanan niya at ng pamilya niya, he always told me na there's always a way out kahit ano pa kalusing ng circumstances. Pero kasi nung time na nagkasakit siya, massive blow yun sa family namin. Pati sa finances din. Kakatapos ko lang noon ng med school and nag-i-intern sa hospital. Yung brother ko nagre-review pa sa boards and yung bunso namin nasa high school pa. Yung maintenance niya naman every month mga 10 hanggang 15,000 piso din. Doon ako nakadecide magtrabaho part-time as freelancer while nag-i-intern. Wala naman sa akin yun kasi love ko papa ko. I would move mountains talaga para sa kanya. Pero nung time na umalis ako ng bahay para mag-review sa PLE, doon na siya bumigay. Ang hirap pa rin tanggapin. Pero kasi feeling ko, di talaga niya yun ginawa dahil depressed siya. Kasi very rational person si Papa. Na-take ko siya as sinacrifice niya sarili niya para hindi siya maging financial burden sa amin. Ang sakit lang kasi, kahit nasaging na lang kainin namin, okay lang sa akin as long as buhay lang siya. And ang mas masakit din is nakapasa na ako ng PLE na di niya man lang nakita na may anak na siya na doktor. And ang pinakamasakit lang for me is recently nakakapag-anim na di na ako na sweldo per buwan. Kung hinintay niya na lang sana, ibigay ko sana sa kanya lahat ng sweldo ko para lang masabi niyang di siya burden sa amin. I would give these all up just to have you back pa. Mahal na mahal ka namin.